ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magiging mas malalim na ang pagmamahala ni na Xavier at Princess. Ano kaya ang mararamdaman ni na Libby at Justin kapag nalaman nilang magnobyo at nobya na ang dalawa? Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Umiiyak si Charlene sa kapatid niya dahil ayaw niyang isuko ang asawa. Mahal niya si Raymond at ipaglalaban niya ang pagmamahalan niyang ito. Samantala na brainwash na naman si Raymond ni Divina. Siniraan ni Divina si Charlene na kesyo gusto na nito magpaanal kay Raymond. Nasasaktan naman si Raymond sa sinabi ni Divina. Lalo niyang nilulong sa alak ang sarili. Nagwala si Raymond dahil sa mga maling chismis ni Divina na mag-file ng annulment si Charlene. Hindi ito matanggap ni Raymond na ipagpapalit na siya ni Charlene sa iba. Walang kaalam-alam si Raymond na hindi naman ito totoo at gawa-gawa lang lahat ito ni Divina. Nagulat si Sonia, nag-aalala siya para kay Raymond dahil sa pagwawala nito. Nalaman niya ang dahilan ng pagwawala ni Raymond. Pero imbes na sabihin niya ang totoo, ay mas lalo pa niyang ginatungan si Raymond. Mas lalong sumakit ang kalooban ni Raymond. Patuloy ang pag-iyak at pagwawala niya. Maya-maya si Libby naman ang sumunod na dumating. Ganun rin, imbes na patahanin nila si Raymond ay ginatungan pa niya ang daddy niya. Sabi niya, kung ayaw na ng mami niya sa daddy niya, ay wag na niyang ipilit pa ang sarili. Mag-move on na siya at humanap na lang ng iba. Kahit na alam naman ni Libby na hindi magagawa ni Charlene ang mga binibintang nila sa ina. Dahil nga naman alam niyang hindi siya ang tunay na anak ni Charlene. Mas kinakampihan niya ang tunay niyang ina. Suportado ni Libby si Divina, lalo na sa mga kalokohan nito. Sa sobrang lango ni Raymond sa alak, nag-alok na si Divina na siya na ang bahala kay Raymond. Inuwi ni Divina si Raymond sa bahay niya. Umiikot na naman ang maduming isip ni Divina. Gagamitin na naman niya ang kahinaan ni Raymond para sa ganon ay maagaw na niyang tuluyan si Raymond at magkasira ang pagsasama ni na Charlene at Raymond. Nung nasa kwarto na si na Raymond at Divina, hinang-hina na naman si Raymond dahil sa kalasingan. Etong si Divina naman masyadong sinasamantala ang pagkakataon na makuha niya si Raymond. Ginatungan niya ang galit at pagdaramdam ni Raymond. Gusto pa sana ni Raymond na puntahan si Charlene at kausapin, pero pinigilan ni Divina si Raymond. Huwag na siyang mag-aksaya pa ng panahon. Si Raymond napuntahan pa si Charlene dahil masasaktan lang siya at siguradong mapapahiya lang siya. Sabi pa ni Divina, nabalitaan niya na iaanal na ni Charlene ang kasal nila ni Raymond. Inunahan pa ni Charlene si Raymond na dapat sana si Raymond ang mauna dahil sa mga panluloko ni Charlene sa kanya. Naiyak pa rin si Raymond. Nag-iisip siya, bakit siya pinagpalit ni Charlene? Ano ba ang mali niyang ginawa? Hindi naman niya sinasadya ang mga nangyari sa kanila ni Divina. Dito na nagsimula si Divina na talagang gusto niyang matuloy ang gusto niyang mangyari. Bakit hindi nalang gantihan ni Raymond si Charlene? Gawin ni Raymond ang ginawa ni Charlene para patas na sila at maramdaman rin ni Charlene ang sakit na nararamdaman ngayon ni Raymond. Wala nang nagawa si Raymond. Tuluyan na siyang nakatulog. Hinubara naman siya ni Divina. Kinabukasan, nagkita sina Adrian at Charlene. Ikinuwento ni Adrian na nagkita sila ni Sonia. Nagtaka si Charlene. Buti hindi siya inaway ni Sonia. Mahinahon na sumagot si Adrian. Sinabi niya na hindi siya inaway, pero may mahalagang bagay na sinabi sa kanya si Sonia. Kailangan maging handa si Charlene sa oras na malaman niya ito. Napapailing si Charlene. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni Adrian. Sinabi ni Adrian na balak na ni Raymond na ipaanal ang kasal nila. Napaiyak na naman sa galit si Charlene. Hindi siya makapaniwala dahil gusto niyang ipaglaban si Raymond. Hanggang sa nakatanggap siya ng balita na magkasama na naman sina Divina at Raymond. Umusok na naman sa galit si Charlene. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Sinugod niya si Divina sa bahay nito. Pagdating sa bahay ni Divina,
Halos magwala si Sherlyn. Hinanap niya rito si Raymond. Nung una, nagde-deny pa si Divina. Sinabi niyang wala rito si Raymond. Pero bandang huli ay hinila rin ni Divina si Sherlyn papunta sa kwarto para ipakitang si Raymond ay natutulog na walang saplot. Walang kamalay-malay si Raymond na nasa harapan na pala niya si Sherlyn. Hindi makakapagpaliwanag si Raymond, lalo na at nakita ni Sherlyn na natutulog si Raymond sa kama ni Divina na walang damit. Ano ang iisipin ni Sherlyn? Gulat na gulat si Sherlyn sa nakita. Sobra siyang naiyak sa nakita. Pinamukha sa kanya ni Divina na wala na siyang asawang babalikan dahil ngayon ay kay Divina na si Raymond. Total naman magpapaanal na si Raymond sa kanya. Sa galit ni Sherlyn ay nasampal niya si Divina. Maya-maya ay umalis na rin siya. Sa kabilang banda, nagkakahulugan na nga ng tuluyan ng loob sina Princess at Xavier. Sa ilalim ng gabi ay nagkaaminan sila ng mga nararamdaman nila. Parehas nilang mahal ang isa't isa. Nagyakapan sila. Maya-maya ay dumating na rin sina Justin at Pusoy. Nagselos si Justin sa nakitang yakapan ng dalawang magkaibigan. Masaya naman sina Princess at Xavier dahil parehas pala nilang mahal ang isa't isa ng higit pa sa pagkakaibigan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.